Ang ebanghelyo natin ngayon ay patungkol sa it tells about end times. Bakit kaya end times yung tinuturo ng ating gospel ngayon? Ngayong linggo at saka 2 linggo na lang at Advent na tayo. Papasok na tayo sa Adbyento, yung paghihintay para sa Pasko. So, sabi ko nga, it speaks about the end of times. Kung nakinig kayo, parang nakakatakot yung gospel natin. Kasi ang sinasabi dito ay mawawalang ilaw, magbabagsakan yung mga bituin, ganyan. So, pero sa ating mga Kristiyano, a good disciple of Jesus is always ready. Laging handa, sabi nga. Laging handa sa pagdating ng Diyos. Excited dapat tayo sa pagdating ng Diyos. So, ang mga tao ay pag narinig yung end of times, nandyan yung hindi mawawala yung takot na mamatay, di ba? Sino ang gustong mamatay na ngayon? Sino yung handa ng mamatay? Yan. Lahat tayo ay may hangganan. Kailangan tanggapin natin na ang lahat ay may hangganan, ang buhay natin ay may hangganan. Walang immortal, walang Superman, walang Batman. Tayo lahat ay merong pupuntahan, may hangganan. Kaya nga, dapat tayo ay always ready. Kaya yung mga ginagawa natin ganito, prayer meeting, pagsisimba, pagdarasal, ganyan. Ito ay paghahanda para sa pagdating ni Jesus, the next coming of Jesus. Yan. So, sa iba, ang iniisip nila ay yung paano yung pagkamatay nila. Yung deathbed experience na tinatawag. Natanong na ba natin ang sarili natin kung ano ba yung gusto mong maranasan bago ka malagutan ng hininga? Ano ba yung gusto mong sitwasyon? Takot ka bang mamatay? Ganyan. So, alam niyo ba na si Saint Joseph, yung asawa ni Mama Mary, ay siya yung patron saint ng happy death, masayang kamatayan. Happy death. Bakit happy death? Si Saint Joseph. Kasi, nung namatay daw siya, naniniwala sila kasama niya sa tabi niya si Jesus at saka si Mary. Kasi walang sinabi doon sa Biblia kung kailan namatay si Saint Joseph. Pero kung babasahin mo yung Biblia, noong natagpuan si Jesus sa simbahan, si Mary na lang ang nandun, wala nang tatay. So, ibig sabihin, siguro 12 years old or 19 years old pa lang si Jesus, namatay na si Saint Joseph. Kaya nga, tinawag siyang patron saint of happy death kasi siguradong nung namatay siya, nandun si Jesus na young adult, adolescent, nandun din si Mary sa tabi niya. Kaya nga, pag tayo ay gusto daw natin ng happy death, tawagin daw natin si Saint Joseph lagi. Ang prayer daw natin ay, Saint Joseph, may you give me the grace of a happy death. Yan. Yun daw ang panalangin natin, yung gusto mong mamatay. Gusto mong mamatay na hindi nahihirapan o masaya. Yan. Tawagin natin si Saint Joseph. So, ang kamatayan ay darating. Sa ayaw mo sa gusto, darating. Kailangang paghandaan. Ganon din yung pagbabalik ng Diyos. Second, yung tawag natin din, yung final coming na. Kasi hindi naman na babalik si Jesus. Ito yung hinihintay natin, next coming niya. So, walang second coming. Ang second coming ay kuminsan ginagamit lang ng mga kapatid nating protestante, pero tayo bilang mga Katoliko ay wala ng second coming. Ito yung final coming niya, na kung saan magkakaroon ng judgment sa lahat. Kung nakinig tayo sa ebanghelyo,
ang unang sinabi doon na yung verse 24 to 26 ay yung mga araw ay bago siya dumating ay merong mga kapighatian, merong kahirapan. Magdidilim ang araw, sabi niya, magdidilim ang araw. Ang buwan ay hindi na magliliwanag. Ang bituin ay maglalaglagan. At ang mga kapangyarihan sa kalawakan ay mayayanig. Yung ibang mga scholar ng Bible, naniniwala na sila na nangyari na ito. Yung itong parabola ang tawag nila dito na sinasabi ni Jesus na, pero sa iba ito'y mangyayari pa lang. Pero maaring nangyayari na ngayon, sabi nga nila, ang mga ito. Sa ating buhay bilang mga Kristiyano, hindi tayo pinangakuan na magiging easy life. Nung tayo nagkasala sa paraiso, nagkasala yung mga magulang natin, nagkaroon ng kahirapan tayo, nagkaroon ng problema, nagkaroon ng sufferings, trials. Kaya, ang buhay ng tao ay laging may kadiliman, laging may pagsubok. Kaya yung mga nararamdaman natin ngayon na kadiliman sa buhay, yung pagkakaitan ka ng liwanag, pagkakaitan ka ng yung kalayaan, ganyan, o nilalaglag ka ng mga mahal mo sa buhay, o siguro nagkakaroon ka ng kapighatian ngayon, namatayan ka, nagkasakit ka, o niyayanig ka ng mga problema sa buhay. Kapatid, ito ay kasama sa buhay natin na it is yung tinatawag na human experience kasama sa ating pagtahak ng buhay dito sa mundo. Pero temporary lang. Hindi naman, dahil ang culmination nito, ang end nito ay pagbalik ni Jesus, pagbalik ng Diyos. Kaya ang turo dito, kahit na may mga pagsubok tayo, kailangang harapin natin. Kailangang marunong tayo mag-adjust na ang pagsubok ay mararanasan talaga natin, pero dapat hindi nawawala sa isip natin, alam ng Diyos na pinayagan niya ang pagsubok na yan dahil alam niya na makakayanan mo. So, God is in control kahit na tayo ay may mga pagsubok. So, una yon, bago dumating si Jesus, may mga trials and tribulations na mararanasan tayo. Pangalawa ay yung doon sa verse, sinabi niya ay ang tao ay darating na parang dakilang may kapangyarihan. Darating si Jesus sa alapaap, sa langit, pababa, malaking karangalan, at ang mga anghel ay tinitipon ang mga hinirang ng Diyos. Ibig sabihin ay pinapatunayan lang ng Diyos, pinapatotoo lang ng Diyos na talagang darating siya dito. Sa Ebanghelyo natin, sinasabi niya, totoong darating ako, totoong darating siya. Sa ayaw mo't sa gusto. So, anong gagawin natin bilang mga Kristiyano? Tayo ay, ang Kristiyano ay hindi nawawalan ng pag-asa. Ang Kristiyano ay hindi dapat natatakot sa pagdating ng Diyos, kundi dapat nagkakaroon tayo ng tawag dito, yung hope, pag-asa. Dahil ang pag-asa na ibibigay ng Diyos sa atin, yung pagdating ng Diyos, ang lahat ng Kristiyano ay kanyang titipunin tayo. Ang mga anghel ay tayo ay titipunin nila at tatawagin sa harapan ng Diyos para i-separate, para makasama ng Diyos. Kaya, ang turo ng Diyos, ang paalala ng Diyos sa atin ay, o nga, darating siya, dapat hindi nawawala sa atin yung pag-asa na pag dumating si Jesus, ay yung mga kahirapan natin ay mawawala at mga problema natin
ay hindi natin mararanasan dahil kasama natin ang Diyos. Dapat nandun yung hope expectation natin. At sa buhay natin, araw-araw, dapat nakikita sa atin yung pag-asa. Kahit na tayo may mga problema, kahit na tayo malayo sa ating mga mahal sa buhay, kahit na tayo may mga sakit, dapat nandun pa rin yung pag-asa. Hope. Kasi dapat ito yung buhay natin na pinapakita sa iba para ma-motivate din yung iba na magkaroon ng pag-asa. Nang sa gayoy, tayo ay aktibo na gumagawa para sa Diyos. Yan. So, ang paalala ng Diyos sa atin ay dapat tayo ay maging daluyan o yung kuhanan ng pag-asa para sa ibang tao. So, sinabi rin niya sa Ebanghelyo na may katulad ng mga igos, puno ng igos. Hindi pa ako nakita ng igos ng fig tree, pero ang sabi nila, pag ang igos ay nakikita mo na ng yung mga saringit, yung mga yung mga dahon na sumisibol na tawag dito sa sanga, sumisipot na sa sanga, ibig sabihin summer na. So, dapat ang pinapaalala ng Diyos dito ay dapat marunong tayong mag-discern ng signs of the times. Sinasabi ng Diyos. Dapat alam natin kung parating na nga ang Diyos o nandyan nga ba ang Diyos o ano ba yung pinapaalala niya sa atin. Parang sa weather report, di ba? Nalalaman mo na kung may paparating na bagyo, nakikita mo na kung merong nararamdaman mo na lumalakas ng hangin, ganyan, alam mo na may paparating na bagyo. Ganon din dapat tayo. In terms of what? In terms of our spiritual alertness. Yung spirituality natin na dapat sa ating habang hinintay natin ang Diyos, si Jesus, kailangan spiritually prepared tayo. Kaya tama yung ginagawa nyo ngayon. Ginagawa natin na nag-aaral ng salita ng Diyos, nakikinig sa salita ng Diyos, naglalaan ng panahon para sa Diyos. Dahil unang-una, yung espiritu natin ay prepare natin. Inihahanda natin sa pagdating ng Diyos. Dito ay nagiging bantay tayo sa spiritual natin. Hindi tayo pabaya sa ating spirito. Ako, habang ako'y tumatanda, nagkakaedad, para bang ang aking nararamdaman ay dapat mas binibigyan ko ng importansya yung paano ko mapalalim pa yung aking pananampalataya sa Diyos. Paano ko pa mapatibay yung aking relasyon sa Diyos. Yun yung dapat ginagawa natin, lahat na spiritual preparedness na tinatawag. Habang hinihintay natin ang pagdating ng Diyos. So, we must be actively living out the gospel. Yan. Active tayo dapat. Hindi tayo pwedeng walang ginagawa. Busy ka ba kay Lord? Yan. Busy ka ba? Yung bang ginagawa mo ba ang lahat para sa Diyos? Ano ba yung pinagkakabalahan mo sa buhay? Baka marami kang pinagkakabalahan na iba. Baka puro na lang yung magpayaman. Puro na lang trabaho. Puro na lang yung mga pangarap dito sa lupa lang. Hindi masama. Kaya lang, dapat kasama si Lord. Dapat busy tayo para kay Lord. Yung mga nagpapalapit kay Lord. Yan, nagpapalapit kay Lord. Minsan kasi ang demonyo, binibisi tayo eh. Binibigyan tayo ng maraming pinagkakabalahan. Kagaya ngayon, social media, di ba? Ang social media, ang Facebook, ang TikTok, Instagram, yung mga yan, ginagamit na rin ng kalaban para, guluhin tayo at ilayo tayo doon sa Diyos. Ninanakaw na niya, tinutulak tayong huwag pag-aralan ang salita ng Diyos. Bakit ko alam? Kasi nga, meron akong vlog, araw-araw. Kung tinitignan ko, bakit
kokonting nakikinig sa salita ng Diyos. Pero pagdating doon sa reels, kung sa mga sumasayaw, sa mga kung anong ginagawa, mas maraming nanonood. Mas marami kung patungkol sa Diyos. Hirap na hirap ang Diyos. Kaya sabi ko, bakit Lord ganon? Hirap na hirap ka pagdating sa pagyaya sa mga mahal mo. Samantalang hindi ka naman nagkukulang, binibigay mo naman yung kailangan ng bawat isa. Kaya nga sabi ko, kawawa ang Diyos. So, tayo dapat ay busy para kay Lord, busy na sa mga pinapakinggan natin, dapat busy rin tayo na pakinggan lagi ang Diyos. Maglaan ng time para sa Diyos. So, yun yung paraan, habang hinihintay natin ang pagdating ng Diyos, yung magiging watchful tayo, yung the importance of watchfulness. Ano pa? Yung besides pang marunong tayong bumasa ng sign of times na dinidiscern natin. Hindi natin alam kung kailan darating ang Diyos. Verse 32, yung binasa natin, na walang nakakaalam sa pagdating ng Diyos. Kahit ang anak, ang ama lamang ang nakakalam, sabi nga. So, wag tayong makinig sa mga sinasabi nila, end of the world na. Diba? Ang daming ganon. No one knows. Noong December 12, 2012, diba, nayanig tayo lahat dahil may lumabas na anong tawag dito, apocalypse, na sinasabi end of the world na. Yun yung Mayan calendar, kasi yung mga Mayan civilization nagtatapos na. Kaya akala nila end of the world, kaya lahat hinihintay yung December 12. Pero it was a failed doomsday. Walang nangyari. Kasi hindi nga natin alam eh. So anong dapat natin gawin dahil hindi natin alam? Hindi, dapat focus lang tayo. Faithful lang tayo na gawin ang para sa Diyos. Na alam natin na darating siya, pero hindi natin alam kung kailan. Ngayon, baka ngayon. O bukas. O mamaya, bang tayo natutulog. O after 10 years. Or after 1,000 years. Hindi natin alam. Ang mahalaga, tayo ay faithfully living, nabubuhay kung ano ang gusto ng Diyos. Kahit tayo nagtatrabaho sa abroad, kahit tayo may pamilya sa abroad, kahit ang kasama natin sa bahay, iba-ibang kultura, faithful pa rin tayo kay Lord. Faithful pa rin tayo na gawin yung tama para sa Diyos. Dahil ito yung paghihintay natin sa pagdating ng Diyos. Magpapasko na, tayo excited na naghihintay. Yun din ang hinintay natin, yung Pasko, di ba? So, ang spirit natin ay naghihintay, expectant. Marami sa atin, nag-iipon na ng ipapadala sa Pilipinas. Marami sa atin ay excited nang umuwi ngayong Christmas. Natural lang yun sa atin kasi yun naman yung talagang masayang nagagawa ng Pasko sa atin. But we must be grounded in faith lagi. Huwag nating kalimutan yun na gawin natin lagi. So, sabi ko kanina, in this gospel, yung paalala ng Diyos sa atin ay we must be faithful in living. We must be a faithful disciple, sabi nga. We must be focused on spreading the gospel. Spreading the gospel. Spreading the gospel is the way, yung buhay na natin. Pag nakikita na sa atin ang turo ng Diyos, yun, spreading the gospel na yun. Loving others and serving God. So, wag nating i-delay kung ano yung dapat gawin na natin ngayon, dapat gawin na natin. Dahil hindi natin alam kung kailan tayo kukunin o pauwi ng Diyos o kailan darating ang Diyos. So, ito yung isa sa mga hamon ng Diyos sa atin.
maging faithful tayo sa pagdating niya, sa paghahanda. At isipin natin lagi na He is in control of everything. Hindi tayo dapat natatakot sa end of the world. Kung tayo ay nakahanda, ang taong nakahanda, anumang oras na dumating ang Diyos, walang takot sa kanyang puso. Diba? Walang takot sa kanyang puso. Kaya nga, sabi nga ng isang author ng libro, yung kay Stephen Covey, sabi niya, begin with the end in mind. Begin with the end in mind. Dapat isipin daw natin yung resulta na, ano yung gusto mo na mangyayari. Sa isipan pa lang natin, iniisip na natin yon. Kunwari, gusto mong maging milyonaryo, dapat lagay mo yung isipan mo na milyonaryo ka na. Tapos, pabalik ka. Ano yung dapat gawin mo para maging milyonaryo ka? Ganyan. So, begin with the end in mind. Pag iniisip natin lagi yung anong gusto nating mangyari, meron kang purpose sa buhay mo, meron kang clarity. Diba? Kung alam mo yung goal mo sa buhay, meron kang direksyon, may focus ka. Yan. Pero kung wala lang, gusto mo lang magtrabaho, gusto mo lang kumita, so what? Diba? Pag wala ka ng pera, hindi mo alam gagawin mo. Pag nawalan ka ng trabaho, hindi mo alam gagawin mo, iyak ka na lang. Pero kung meron kang goal sa buhay, mawalan ka man o mawalan ka man ng trabaho o anong mangyari along your journey, hindi ka pa rin nawawalan sa focus kasi meron kang tinitignan na goal sa buhay. Parang yung sinasabi ko lagi na see you in heaven. Diba? Yung see you in heaven is my personal goal. Yung in the end of my journey, gusto ko makita yung sarili ko na nandun ako, kasama ko kayo. Kaya nga lagi kong sinasabi, see you in heaven. Dahil yun yung nagdadala sa aking pang-araw-araw na buhay na nakikita ko yung magiging ending kung gagawa ko ng tama ngayon. Diba? Kung wala kang ending sa buhay mo, kung hindi mo iniisip na mapunta sa langit, iniisip mo lang dito sa lupa, paano pag namatay ka? Ganun yung sinasabi ng Diyos sa atin sa Ebanghelyo ngayon. So, begin with the end in mind is you should have a purpose in life. Ano ba yung gusto mong mangyari? Pag ikaw ay namatay after life, ano ba yung gusto mong mangyari, makita sa buhay mo? So, pag meron kang goal sa buhay, dapat makikita mo yung long-term perspective na tinatawag. Dapat nakikita mo yung kabuuan. Alam mo yun? Nakikita mo yung, kunwari, pupunta ka saan kayo ngayon? Sa Nagano? Pumunta ka ng Tokyo. Oh. Dapat nakikita mo yung distansya ng buong biyahiin mo. Kung ang goal mo ay Tokyo, sa Disneyland, nakikita mo yung sarili mo na nag-iibot ka doon sa Disneyland, kailangan from Nagano o Ina, nakikita mo yung kabuuan na mangyayari sa daan. Nakita mo yung traffic, nakita mo kung saan ka dadaan, anong sasakyan mo, bus ba o train. Ganyan. So, nakikita mo yung bigger picture na tinatawag. So, ganun din tayo. Hindi lang nakita mo yung goal mo sa buhay, nakita mo yung kabuuan ng paglalakbay mo. So, paglalakbay mo dito sa lupa, dapat nakikita mo kung, hindi pa tayo lampas ng oras, nakita mo yung mga pagdadaanan mo na paghahandaan mo na. So, pag nakikita mo yung mga pagdadaanan mo, ay may traffic doon. Alam mo yung resources mo, alam mo yung dapat gawin mo sa buhay. Kunwari, ngayon, 57 o 56 years old. O, kung mamatay ako in couple of many years. Yeah, so, anong mangyayari dyan? Isipin ko ngayon dapat ano yung gagawin ko sa pagtahak ng aking natitirang buhay. Yan. So, in a bigger picture. Para
makakontribute ka nung lasting success na tinatawag yung mga value mo na mula ngayon, ano yung gagawin mo sa buhay mo na dapat yung tama. Ano yung mga i-fix mo sa buhay mo na ginagawa mong hindi maganda, aayusin mo na. Ganun yun. Dahil meron kang goal na magkaroon ka ng happy death. So, ano pa, kung meron kang, if you have something in your mind, yung end in mind, ay yung mga desisyon mo sa buhay ay alam mo na yung choices mo. Di ba? Ano yung sasakyan mo, ano yung susuot mo, ano yung dadalhin mong bag. Ganon din sa pagbibiyahe. Ganon din sa buhay natin. Pag ikaw mamimili, ito ba tama ba to? Hindi. Pipiliin mo na yung tama, di ba? Pipiliin mo na yung makakadagdag, makakatulong sa iyo para maratingin mo yung gusto mo sa buhay. So, meron kang yung desisyon mo sa buhay. Kunwari, nandiyan ka sa Japan, nagtatrabaho, OFW. So, yung marami kang choices diyan. Pwede kang gumawa ng tama, pwede kang gumawa ng hindi tama. Pwede kang mapalayo sa Diyos, pwede kang mapalapit sa Diyos. So, pipiliin mo na ngayon, meron kang choices. I-evaluate mo ngayon yung ginagawa ko ba patungo doon sa goal ko. Dapat, yung goal nga natin, sabi ko lagi, papalapit sa Diyos. Yan, papalapit sa Diyos. So, yung mga desisyon na natin ay nagkakaroon na ng sense. Yung, kung bibili ka ng gamit, ito ba ay makatulong sa aking paglapit sa Diyos. Hindi na yung basta-basta, bibili ako ng Louis Vuitton. Mamaya, lubog ka na sa utang. Mamaya, wala ka ng pambayad, bagsak ka na sa buhay, makakalimutan mo ng Diyos. Kung hindi naman, may Louis Vuitton ka nga, wala naman Diyos. Mas maganda na lang yung kahit wala kang Louis Vuitton, meron ka namang Diyos, di ba? So, nandun na yung pagpipili mo ngayon. So, yung decision making mo, dahil meron kang magandang goal sa buhay, meron ka ng goal-oriented ka na. Yung mga decision mo. Yung mga purpose mo, yung mga intention mo. Yan. Magsisimba ba ako ngayon o mag-attend ng birthday party? Siyempre, kung goal mo, mapalapit sa Diyos, magsimba ka muna. Sabihin mo na lang na malilate ako. O mag-prayer meeting ka muna. Tama na yung mga kung ano, part-time o onsen, yan. So, wag na yun. Mas uunahin mo ngayon ang Diyos kasi meron kang goal eh. Kaya nga, kaya isipin natin lagi ngayon at pag uwi natin mamaya, ano bang goal ko sa buhay? Ano bang gusto kong mangyari sa aking pag ako'y malapit ng mamatay o pag nasa deathbed experience na ako? Ano ba yung gusto kong makita? Ano ba yung gusto ma-experience? At after death, ano ba yung gusto kong puntahan? Sa hell ba o sa langit? So, nasa atin yan. Yung iba, pag sinasabi ko, see you in heaven, ayaw nila natatakot. Sabi nila, wag na muna, Brad. Naintindihan ko naman. Dahil, siyempre, lalo kung meron kang responsibilidad na tutulungan pa o mga kuhan. Pero, natural lang yun. Pero, dapat meron tayong goal. And then, yung personal vision mo, yung value mo ba? Pag ikaw ay namatay, ano ba yung legacy na iiwan mo? Yun ang tanong. Ano ba yung gusto mong maalala ng mga mahal mo sa buhay pag ikaw ay namatay? Pag ikaw ay anong gusto maalala ng mga kaibigan mo, ng katrabaho mo, ng boss mo pag ikaw ay namatay na? Kasi sabi ko nga, lahat tayo ay mamamatay. Hindi natin alam kung kailan, pero ano ba yung value na iiwan natin? So, meron tayong dapat na envision na natin, nakikita na natin yung legacy na iiwan natin. Ano ba yung gusto mong iiwan na maalala ka nila? Maganda o wala lang? Yung maganda o hindi? So, ito yung sinasabi nga na
sa paghihintay natin sa Diyos, sa pagdating niya, dapat ngayon pa lang sa natitirang buhay natin at hindi natin alam kung hanggang kailan tayo, dapat naghahanda tayo. So nga, ang gospel natin ay patungkol sa always be ready. Always be ready. And ang makatulong sa atin yan, yung sabi ko kanina, begin with the end in mind. Ano yung iniisip natin na gusto natin mangyari pagkasama natin ang Diyos. So, mga kapatid, ito yung ang hamon ng Diyos sa atin ay remain vigilant tayo, remain na mapagbantay, remain na faithful tayo, remain watchful tayo. Watchful is yung laging nagbabantay. So, ang lahat ng mga pagsubok natin ay pagdadaanan, pero temporary lang. Pagdating ng Diyos, mawawala na yan. Ang exact time ng pagdating niya ay hindi natin alam. Kaya tayo ay naghihintay with excitement. Dapat meron tayong focus sa Kanya, meron tayong pag-asa. And having said that, na meron na talaga namang darating talaga ang Diyos, kailangan in our daily life, we must strive to be faithful, stay faithful sa Kanya, at hopeful. Kaya nga, ang paalala ng Diyos sa atin ngayon ay napakahalaga. Huwag tayong matakot sa end of the world. Hindi natin alam. Pero, ang sigurado lang ay, ang pag-asa lang natin, pagdating ng Diyos, tayong mga Kristiyano, ay iipunin niya, isasama niya tayo kung nasaan siya. At kaya nga, hindi tayo dapat matakot, kaya gawin natin ay yung pang-araw-araw nating ginagawa ay laging nakatuon para sa Diyos. Lagi nating isipin, ang ginagawa kong ito ay para sa Diyos. Para pagdating ng panahon, sabi nga ni Aiza Sigera, pagdating ng panahon, makakasama natin ang Diyos. Sama-sama tayo. So kapatid, ito yung aking may share sa atin, sa inyong lahat. At nawa, bigyan natin ng time. Maganda rin yung mapag-isa ka, minsan punta sa park at magmuni-muni, kausapin ng Diyos, ano ba yung purpose ko? Ano ba yung gusto ko iwan dito sa lupa? At ano ba yung gusto kong mangyari sa aking buhay?